buong kwento ni Propeta Ibrahim sa Islam. Si Propeta Ibrahim, Abraham, ay isa sa mga pangunahing propeta sa Islam. Siya ay kilala bilang ama ng mga propeta at isang halimbawa ng matibay na pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Allah. Ang kanyang kwento ay makikita sa iba't ibang sura sa Quran, kabilang ang sura Al-Baqarah, Al-An'am, Maryam at As-Saffat. 1. Pagsilang at kabataan ni Ibrahim. Si Ibrahim ay isinilang sa isang lipunang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang ama si Azar ay gumagawa ng mga rebulto. Sa murang edad, nagsimula na siyang magduda sa pagsamba ng kanyang mga kababayan sa mga Diyos-Diyosan. Surah Al-An'am 6:7-9. Dito, inilarawan ang paghahanap ni Ibrahim sa tunay na Diyos. Sinubukan niyang unawain ang kahalagahan ng mga bituin, buwan at araw. Ngunit sa huli, kanyang natanto na ang mga ito ay hindi ang tunay na Diyos. Ito'y nagdala sa kanya sa paniniwala sa iisang Diyos, si Allah. 2. Paghamon sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Isang mahalagang bahagi ng kwento ni Ibrahim ang kanyang pagwasak sa mga rebulto. Surah Al-Anbiya 21:51-58, binanggit dito na winasak ni Ibrahim ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang bayan maliban sa pinakamalaki upang ipakita na ang mga ito ay walang kapangyarihan. Nang tanungin siya, sinabi niyang baka ang natitirang rebulto ang may kagagawan upang ipakita ang kahangalan ng pagsamba sa mga ito. Dahil dito, siya ay itinapon sa nagliliyab na apoy, ngunit si Allah ay nag-ingat sa kanya at ginawang malamig ang apoy. 3. Na pag-aalay ng anak. Ang isa sa pinakakilalang kwento ni Ibrahim ay ang kanyang pagsubok sa pag-aalay sa kanyang anak. Surah As-Saffat 37:1-11. Sa panaginip, iniutos kay Ibrahim na ialay ang kanyang anak na si Ismail. Nang ipinaalam ito kay Ismail, ito'y kusang loob na pumayag. Sa huling sandali, pinalitan ng Allah si Ismail ng isang ram bilang handog. Anong pangyaring so ay minarkahan ng Eid al-Adha bilang pag-alala sa pagsunod ni Ibrahim. Tiyaors, pag-aalay ng Kaaba. Si Ibrahim at ang kanyang anak na si Ismail ay binigyan ng utos ni Allah na itayo ang Kaaba. Surah Al-Baqarah 2:124-129. Dito ay inilarawan ang pagtatayo ng Kaaba bilang isang lugar ng pagsamba kay Allah. Nagdasal si Ibrahim para sa kanyang mga anak na maging mga tagasunod ng Islam. Paliwanag ng mga sura. 1. Surah Al-An'am 6:4-9. Pinapakita rito ang paglalakbay ni Ibrahim patungo sa pananampalataya. Itinuturo na ang tao ay kailangang maghanap at kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa paligid. 2. Surah Al-Anbiya 21:8. Dito ay tinuturo na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan. Si Ibrahim ay simbolo ng katapangan sa pagtutol sa maling paniniwala. 3. Surah As-Saffat 37-11. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit sa gitna ng mahihirap na pagsubok. 4. Surah Al-Baqarah 2:24-29. Itinuturo ang kahalagahan ng Kaaba bilang sentro ng pagsamba at ang kahalagahan ng panalangin para sa mga henerasyong susunod. Konklusyon. Ang kwento ni Propeta Ibrahim ay nagpapakita ng kanyang di matitinag na pananampalataya, karapangan ang pagsunda sa Allah. Siya ay naging halimbawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga Muslim, sa kung paano dapat ialay ang buong sarili sa Diyos. Ang kanyang kwento ay nagtuturo ng mga mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala at sakripisyo. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. May I know where you in the Philippines so I can mention you inshallah to my next video. Jazakallahu khairan.